Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po tayo sa ating programa na kung saan ay natatalakayin po natin o pag-uusapan yung mga mahalagang usapin dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na po yung usapin patungkol po sa mga katiwalian ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Okay, pero bagong lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At syempre, babatiin po natin muli araw-araw ang ating pong minamahal na Congressman Romualdez o Martin Romualdez. Okay, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama at sa mga nananalangin at sa lahat po ng mga kasama natin kaisa at syempre sa lahat po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa mga kababayan natin, salamat nga po pala sa mga kasama natin, lalong-lalo na sa mga taga-Tacloban, ano? Kung di ako nagkakamali. So kahapon po, mayroon po silang binigay sa akin na paliwanag, mga explanation na kung saan ay naintindihan ko na, no? At may mga ebidensya silang binigay sa akin na etong ang ginawa sa ating minamahal na Congressman Martin Romualdez ay mga gawa-gawa na lamang para lang madikit, no? Kasi nga kapag nasira nga naman o napatunayan, no, na itong si Congressman Martin Romualdez ay nagwaldas, nagnakaw sa pera ng taong bayan, ay mabilis na maididikit dito po sa ating mahal na Pangulo. So yung pala yun, no? So naintindihan ko rin na kaya bumaba itong si Congressman Martin Romualdez para hindi sabihin ng ating mga kababayan na ini-impluwensyahan niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan yung pag-iimbestiga. So para walang bias, para walang masabi ang ating mga kababayan, bumaba siya para sa patas na pag-iimbestiga, para walang magduda na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay namamanipula, no? So alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, marami pa po mga explanation. Actually marami pa akong babasahin. So naintindihan ko na ngayon na ang focus pala, ang target pala talaga, dahil hindi nila madirekta hindi nila madirekta ang ating mahal na Pangulo dahil wala silang makikita na umasasabi na ginawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya ang ginagawa pala nila ngayon, sa bawat nakadikit sa ating mahal na Pangulo, doon sila tumitira para idikit naman yung issue kay Pangulong Ferdinand Marcos, para sabihin na yung ginawa noon ay mayroong basbas mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So naintindihan ko na. So kung ano man yung ating pagkakamali, paumanhin po ng ating butihing Congressman Martin Romualdez. So alam ko naman malawak ang pangunawa nito. Sa totoo lang, tulad din ng sinabi ko, sa umpisa pa lang, masakit kasi para sa akin. Nakita nyo naman kung paano natin siya pinaglaban. Nakita nyo naman sa mga nakaraang mga buwan, taon, kung paano natin siya, di ba? Halos pagmumurahin ko na, halos hindi na makain ng aso yung mura na binibigay ko sa mga kalaban o kumakalaban kay Congressman Martin Romualdez. Kaya sana maintindihan nyo rin kung bakit dahil nga sa mga na to, issue tungkol sa kanya. So tama naman yung ating kababayan na hindi naman porket magkasama nga sila ni Saldico, alam na lahat ni Congressman Martin Romualdez yung ginagawa. Kung yung mag-asawa nga naglilihiman pa magugulat na yung asawa niya na meron palang anak sa labas. O kaya naman merong kabit, no? So, maganda yung explanation, naintindihan ko. Okay, salamat sa mga kababayan natin. No, salamat sa inyong pag-explain, sa inyong mga binibigay na paalala, sa inyong pagsuporta siyempre. O nga po pala sa mga kababayan natin, ako po mayroon lang namang konting kahilingan
kapag kayo po'y nanonood, wag po kayong mag-i-skip ng ads. Sa pamamagitan po niya kahit papaano, ako po'y may nabibili na pambetsin, pang-asin, at huwag nyo rin, sana masipag din kayo sa pag-share. At sana ay ano rin yun, so sa mga hindi pa natin subscriber, please, pakishare naman, para nang sa ganon, marami-rami po kayo na nakakarinig o nakakaalam sa mga sinasabi natin na kung saan pawang katotohanan at lahat ng ito ay para sa mga Pilipino. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong tungkol po sa lalabas na warrant of arrest. Palaban po dito kay Boy Kilay o dito kay Boy Caldero na parang rap road yung pagmumuka, na kung saan walang kasing kapal yung pagbumuka nito, na kung saan ginagamit na lang yung kanyang pagiging abogado, yung katalinuhan niya sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, base po sa aking napanood, aking nabasa, base po sa interview dito po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na this week, na ito pong si Chis Escudero ay umahahainan na ng warrant of arrest dahil po sa kanyang pagkakasangkot sa mga anomalya o sa kanyang pagkakadawit o sa kanyang mga ginawang krimen sa taong bayan. Yung pagnanakaw na kung saan nagiging dahilan na maraming mga Pilipino ang napipinsala, nahihirapan, no? O maraming mga Pilipino ang nalulugi. O maraming mga Pilipino ang nalalagay sa alanganing sitwasyon dahil imbis na yung ninanakaw o imbis na yung pera na para sana sa kaligtasan ng mga Pilipino ay napupunta po sa bulsa ng mga magnanakaw na politikong walang sawa sa walang kabusugan na magnakaw sa pera ng taong bayan. So, meron pong mga bumabatikos, sa totoo lang, wag nyo pong isipin na yung tanong ko ay batikos. Hindi po yun batikos. Yun ay pagtatanong lamang. No, nung mga nakaraang vlog natin, tinatanong ko nga ang ating Pangulo, anong nangyayari? Bakit hanggang ngayon wala pa rin mga politikong nakukulong? Sa halip, ang mga nakukulong o nakulong pa lamang sa kasalukuyan, yung mga balalay o yung mga mas maliliit o yung kumbaga sa ano, yung mga dahon lamang, pero yung sanga, puno ay hindi pa, no? Pero ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay may nakikita ng linaw. Alam nyo, naintindihan ko na ngayon, kasi nga ang gustong sabihin doon sa kabila ng mga vlogger, sinungaling ang ating mahal na Pangulo. Kasi nga sinasabi nga ng ating Pangulo na bago magpasko may makukulong na, no? May mga makukulong na. Ang problema yung ibang vlogger hindi nila tinatapos yung sinasabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos na may makukulong na. Totoo namang may nakulong na. Hindi nga lang sabay-sabay. No? Hindi nga lang sabay-sabay. Kasi depende yan sa proseso. Depende yan sa pangyayari. Tama? Ngayon, gusto nilang sabihin, sinungaling ating mahal na Pangulo dahil sa, eto nga, Pasko na. December 25, pero yung mga buhaya, katulad ni Chis Escudero, ni Jigo Estrada, ni Bong Revilla, at iba pa, ay masaya na nagdiriwang ng Pasko, no? So gusto nilang sabihin o idiin, kasi hindi naman tumalabi yung kanilang paninira na bangag ang ating mahal na Pangulo. So gusto nilang idiin, gusto nilang sirain ang ating mahal na Pangulo tungkol dito sa sinabi niyang bago mag-December may mga politiko nang makukulong. Ito papaliwanag ko lang doon sa mga gunggong, mga bobo, mga walang isip, na para bagang walang experience o walang nangyari sa buhay niya kung bakit di niya maintindihan. Ito may mga bagay kasi mga kababayan, ewan ko lang kung naniniwala kayo sa kasabihan na
Meron kasi nagsasabi sa akin na kung may plano ka, kung may sasabihin ka, ay kung may gagawin ka, wag mong sabihin kasi may nakikinig na hindi katulad natin na pwedeng kumontra. Kaya kung may plano ka, isa-isip mo lang kasi may nakikinig. Hindi ko alam kung kay Brother Eli ko ba yung narinig o sa iba pang matatanda, no? Kasi daw pag sinabi mong ganun, pwedeng hadlangan 'yan. Ngayon, siyempre, narinig yun ng mga demonyo. Direkta na natin, yung nakikinig na humahadlang sa magagandang plano. Magandang plano yung ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang balita yun para sa mga Pilipino. Na bago mag-December, may makukulong na mga politiko ba yan o sino ba yan. Ang problema, tulad ng sinabi ko, dahil nga may nakarinig, siyempre, alam naman natin, na magaling magpalusot o humahanap ng paraan itong mga demonyo para po sila ay mapigil yung kanilang di ba? Yung kanilang pagkakakulong. Kaya humahanap din po sila ng solusyon. Humahanap sila ng mga technique, humahanap sila ng lahat ng manipulasyon para lamang hindi po matuloy yung pagkakahuli sa kanila. So, syempre, nitong mga nitong mga nakaraang araw, nakita nyo naman, di ba? Na-realize ko din to Kung hindi lamang nangyari siguro, yung tungkol po dito kay Cabral, malamang nakatuon talaga yung usapin, yung trabaho ng DOJ, ng DILG, dito sa usapin sa problema, nasapawan po ng bagong issue na kung saan kahindik-hindik, na kung saan ikinagulat talaga ng lahat dahil yung namatay ay involved sa korupsyon na napakaraming nalalaman. Marami siyang nalalaman tungkol po lalo na kay Escudero, kay Jinggoy, kay Villanueva. So, sa madaling salita, mga minamahal kong mga kababayan, nawala po, medyo na busy kasi nga lumalagay sa isip ng mga Pilipino o ng ating gobyerno, bakit namatay, pinatay. So nasa investigasyon nasa kasalukuyang pag-iimbestiga ang ating gobyerno kasi nga hindi po basta-basta tao lang yung namatay. Siya po ay maraming alam tungkol po sa mga politikong ito na sinasabi ng ating Pangulo na maaari ng labasan ng warrant of arrest para sila ay managot sa kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, mayroong nangyaring sagabal, mayroong nangyaring di ba? Nakatuon. So, siyempre, malaking tao 'yan. Di ba? Malaking tao 'yan. Hindi yan basta-basta lang. At sabihin na lang na hindi masyadong malaki, pero malaki ang kinalaman niya at alam niya tungkol sa mga taong pwede nang labasan ng warrant of arrest. Katulad po ni Jinggoy Estrada, ni Villanueva, ni Bongo, ni Escudero, at iba pa. 'Di ba? So sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, ang pinakamahalaga sa mga Pilipino ngayon, sabihin na lang natin na hindi natupad. Pero makikita nyo dito sa ating screen. Ayan na pinahayag na po ni Rimulya na posible, sabi pa nga niya, maybe na this week. So ngayon, dahil nga sa pangyayari, at least nakita na natin, nagpahayag na meron nang lalabas na warrant para kay Chis Escudero. 'Di ba? Sasabihin nila, mas sinungaling naman si Digong. 'Di ba? Mas sinungaling naman si Digong. Bakit ko nasabi? Naalala nyo? Hindi pa siya presidente, ang unang-una niyang pinangako, makikipaggera siya sa katiwalian. Pero nung nakaupo na, ano nangyari? Ginawa ba niya yung ginawa ng ating mahal na Pangulo? Hindi. Anong ginawa niya? Bigla siyang hindi pa nga siya, kumbaga sa hindi pa nga nakikipaglaban si Digong sa ring, sumurrender na. Hindi man lang niya sinubukan na labanan ng korupsyon. Ang direkta niya agad na inilagay niya sa isip niya at in-announce niya, hindi niya kaya. Hindi niya kaya kasi maraming involved na mga politiko na kalyado niya.
Kaya sinabi na lang niya na hindi mahirap ano eh. Talaga mahirap. Kasi kadalasan karamihan ng mga nasasangkot ng mga panahon niya sa katiwalian, yung mga politikong yan ay puro mga kaalyado niya. Mahirap. Pero tingnan niyo ang ating mahal na Pangulo. Kaalyado man niya o hindi, kaibigan man niya, kumpare man niya, pinaimbestigahan niya. Yan ang malupit, yan ang matindi. Dahil hindi nagawa yan ng kahit sino pang naging pangulo ng ating bansa. Although, masasabi din natin na mayroon din namang nagawang kabutihan o mayroon ding matinding nagawa si Noynoy Aquino dahil nga presidente mismo ang pinakulong niya. Katulad ni Gloria Macapagal Demonyo. Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, hindi po sinungaling ang ating mahal na Pangulo. May mga bagay lang siguro na dapat intindihin, dapat malaman ng ating mga kababayan kung ano ang dahilan. Kasi tayo kasi mga sibilyan, akala natin madali yung maging Pangulo. Akala natin, pag tinignan kasi natin yung mga nasa pwesto, akala natin easy lang sila sa trabaho nila. Hindi natin mararamdaman, di natin alam eh. Pero may nag-explain sa akin na isang politiko. No? Hindi ko lang sasabihin ko sino siya. Pinakita niya sa akin yung yung trabaho ng isang politiko. At ano yung kanyang saklaw lamang. No? Alam nyo, ang Pangulo natin, bagamat siya'y Pangulo, pero hindi niya po trabaho ang maglabas ng warrant of arrest. Dapat tanungin natin dyan, anong nangyari doon sa may kapangyarihan na maglabas ng warrant of arrest? Baka mamaya, kaya na-delay yan dahil sinadya, dahil baka kaalyado noong mga ikukulong yung may hawak sa kaso nila. Kagaya ng George Garcia. Diba? Oh, anong nangyari sa mga kaso ni ni Chis Escudero? Dinismiss niya. Bakit? Kaibigan niya eh. Amo niya eh. Kliyente niya yun eh. Kagaya ni Marcoleta. Oh, ano nangyari? Oh, kasi kaalyado ng bossing ni George Garcia etong nasasangkot sa katiwalian na dapat ay pinananagot, dapat dinidisqualify. Pero nangyari, wala. Diba? So, dapat nating alamin, wag natin i-focus doon sa ating Pangulo yung pangyayari. Tanungin natin, alamin natin kung ano nangyari doon sa naka-assign dyan, anong ginawa niya. Alam nyo, hindi po lahat ng nasa paligid o hindi lahat ng mga nasa gobyerno ay panig po sa ating Pangulo. Dahil yung iba po dyan, panig po yan sa kalaban natin. Lalong-lalo na yung iba dyan. Kasi karamihan pala ngayon ng mga nasa gobyerno, galit talaga sa ating Pangulo. Yung iba lang dyan hindi naman lahat. Dahil bakit? Hindi na sila nakakagawa ng kanilang mga nakaugalian na kung saan halos lahat ng mga departamento sa ating bansa ay nakakagawa ng paraan na kung saan ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mamera, para makakulimbat ng salapi. Ngayon hindi na stricto ang ating bansa o ating Pangulo, ang ating administrasyon pagdating sa pera ng taong bayan. No? So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinabi ko, kung pag-uusapan ay kasinungalingan, mas sinungaling po si Digong nyo. Hindi man lang, siguro sa 100%, siguro palagay na natin, hindi naman prepekto ang tao. Siguro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa 1% lang. Etong si Digong nyo, nasa 199%. Ganun. Kung kasinungalingan ang pag-uusapan, mas sinungaling naman si Sara Duterte. No? Oh. Kung si kasinungalingan ang pag-uusapan, wala nang hihigit sa mga Duterte. Yan ang katotohanan. Dahil lahat ng kasinungalingan, inangkin na yata ng mga Duterte na kahit lantaran na, kitang-kita na, pilit nilang inililitaw yung kanilang kasinungalingan kahit nakikita ng taong bayan, mali yung ginagawa nila. Diba? Kaya ako, bilang sumusuporta sa ating administrasyon, mahirap pong tanggapin o napakasakit sa pakinggan sa tainga
na sabihin na sinungaling ang ating Pangulo dahil hindi po siya ganun. May dahilan siguro o may nangyari siguro o may ginawa sigurong kabalbalan yung korte o yung tao na nandyan sa korte kaya na-delay yan. O tulad din ng sinabi ko, kung hindi naman siguro dahil ito sa pangyayari na ito nga si Cabral ay biglang nagpakamatay at na-focus lahat ng intensyon o atensyon ng gobyerno sa pangyayaring ito. Sa totoo lang hanggang ngayon, iniimbestigahan pa to eh. Yung nangyari kay Cabral, tingnan nyo. Ano nangyari? Isang pangliligaw to. Pagkatapos na magpakamatay, nagbayad agad si Sara Duterte ng mga vlogger para sabihin na ang pagkamatay ni Cabral sa kagagawan ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo. Talagang nililigaw para, di ba? Para imbis na yung mga tsulokay na to ang malagay sa o mapag-usapan ng taong bayan, inililihis para sa Pangulo natin maano yung isip ng ating mga kababayan. Pero hindi natin hahayaan yan. Hanggat tayo pa'y nandito, hanggat tayo nagsasalita, patuloy po nating ididepensa at patuloy po tayo magsasalita ng katotohanan. No? So, okay, sa mga kababayan po natin, salamat po sa inyong lahat. So, sana, o si Ate G pala, o Ate G, baka pwede naman, makahiram sa'yo kahit 1,000, may panghandaman lamang. Alam nyo, kagabi, natulog lang po kami. Natulog lang kami dahil wala talaga. Habang nakikinig kami sa mga putok-putok dun sa malalayo, kasi maririnig eh. Sa iniisip na lang, siguro nag-i-imagine yung mga anak ko, sana naging, alam nyo, sakit sa loob, makita yung anak mo na parang nangangarap na ang layo ng tingin. Pero ganun pa man, sana naging merry yung mga Christmas ninyo, no? So, salamat po. Baging kay Congressman Romualdez, Sir, kaya mo yan. Kaya mo yan, na huwag kang mag-alala dahil marami nagmamahal sa'yo. Marami nagmamahal sa'yo. Okay, sa mga kababayan po natin, so muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.